Ano bang nagawa niya sa taong bayan? Higit sa 50,000 mga kababayan natin ang napatay. Dulot ng CPP-NP-NDF. Kung ikaw ay mahusay at may utak at matalino kung paano mo makukuha ang puso ng taong bayan, ay alam mo kung saan ka papanig. Isang malaking pagkakamali ang ginawang hakbang ni House Speaker Martin Romualdez para pabagsakin ang mga Duterte gamit ang makakaliwang grupo na Makabayan Bloc. Umalma ang mga supporter ng mga Duterte sa ginawa ng Kongreso at ito ay nakita ng Kongreso. Ayon nga kay Ka Eric, gusto pala ni Martin Romualdez na bumango sa taong bayan. Bakit ang mga Makabayan Bloc pa ang ginamit niya? Na alam naman na Makabayan Bloc ay makakaliwang grupo na sumusira sa ating bansa, at nakita ng taong bayan ang panggigipit nila kay VP Sara. So ibig sabihin, tiniming ni Martin Romualdez na akala niya sikat na siya at sikat na ang kanyang mga nabuo na grupo sa Kongreso para maglunsad ng isang atake politikal. May ganung Isang making stake ang ginawa ni Martin Romualdez sa mag-amang Duterte, tila nag-backfire sa kanila ang ginawa nila. Nakita nila na solid pa rin ang suporta ng DDS. Ito ang aalamin natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Pakinggan natin ang komento ni Ka Eric. Ngayon ko nandito Ka Eric Yung damage na nabitbit ng CPP-NP-NDF, itong nasa Kongreso, diba? Kung titignan mo, ano ba, saan ba ito nag-ugat? Nag-ugat naman talaga to kung saan inumpisa ni Franz Castro mga issue laban sa ating vice-presidente. Kasama yung dalawa niyang kasabwat. Yes, kasama Si na Raul yun. Manuel at si Brosas. At lumala ng lumala. Ang matindi lang dito Ka Eric, pag ikaw ay sumuporta sa makakaliwang grupo dito sa ACT, Gabriela, Kabataan, ito Makabayan Bloc, asahan mo na ikaw ay masisira rin. Masisira ka kasi dulot nito, paninira. Pag ikaw ay dumikit sa mga nabubulok, ay tiyak na ikay mabubulok also. Kaya kailangan iwasan natin na mga makasisira sa atin. Agree. Kung sino pa mga nasa Kongreso, speaker ba, o speaker, deputy speaker, kung sino pa man ito, ay kinakailangan na maging maingat tayo sa ating mga galaw. Kasi mababasa mo Ka Eric, kung ano ang layunin ng isang tao, kung sino ang kanilang dinidikitan. Diba? Kung saan sila sumasama. Yes. Ito, ano nangyari? Instead, diba? Instead na ang suporta mo sana ibinigay mo sa ating vice-presidente na wala naman tayong masasabi dahil ang track record ay napakaganda. Basyan lang natin is Davao City. Sapat na. Sapat na. Okay na yun. Wala nang iba pa. At ang kanyang reforma na ipinagpatuloy sa DepEd. O, di ba? Yung proteksyon ng kabataan. Correct. Yung pag-improve ng level of quality of services ng DepEd. very clear yung kanyang direction. Clear na yun. Tignan mo naman yung kabila. Ano bang nagawa niya sa taong bayan? Higit sa 50,000 mga kababayan natin ang napatay. Dulot ng CPP-NP-NDF. Kung ikaw ay mahusay at may utak at matalino kung paano mo makukuha ang puso ng taong bayan, ay alam mo kung saan ka papanig. Kung may sarili kang ambisyon or something else na hindi nakalinya para sa pagpapataas ng ating antas ng lipunan, ay talaga naman mawawala ang suporta sa ng taong Frank, bayan. speaking of ambition na gusto mong gawin, may wisdom dyan si Pangulong Duterte. Yes. Everything is about timing. Correct. Ibig sabihin, wala sa panahon at hulog, isang taon pa lang na nakaupo ang Marcos administration, 2028 pa ang next presidential elections. Actually, sinisira talaga Sinira nila na kagad ng administrasyon. Oo. Kaya dapat makinig tayo sa wisdom ng kaalaman, sa karanasan at kasaysayan ni former President Rodrigo Duterte. Sa kanilang pag-uusap ni Pastor one time, narinig ko sa kanya, alam mo Pastor, sabi niya, everything in our life, even in government, it should always be about timing. So ibig sabihin, tiniming ni Martin Romualdez na akala niya sikat na siya at sikat na ang kanyang mga nabuo na grupo sa Kongreso para maglunsad ng isang atake politikal. May ganung hallucination sila. Yes. Ang problema ni Brother Franco, may isang factor pa na hindi niya na-factor in. Taong bayan. Correct. When you speak about the brand of leadership of the Duterte,
hindi may tatanggi na ang popularidad at influence na naabot ng ama ni Rodrigo Roa Duterte ay umaabot pati sa pagsuporta at pagtanggap ng mamamayang Pilipinong mayoriya sa kanyang anak na ngayon ay Vice Presidente. One proof, she was the highest vote garner. She has the highest votes garnered in last elections, 32 million mahigit. Mas mataas. Mas mataas kay kaysa Pangulong presidente. Pangalawa, she was the popular candidate for presidency which she turned down because of personal reason na ayaw niya pang bumalik muna sa national elections. But later, bumalik siya para tulungan na maging Pangulo, si Pangulong Bongbong Marcos Jr. It was part of public psyche already. Kung paano nila ini-impress sa kanilang mga sarili sa taong bayan, si Sara Duterte, nakalimutan niya na faktor na mga katropa at kabarkada ni Martin Romualdez. At third, nakalimutan din nila ang timing na pabagsak na itong CPP, NPA, NDF. At ang kanilang ginagamit na panggogoyo at panloloko ay hindi na bumibenta. Ang kanilang armadong terorismong kapabilidad ng NPA bagsak at gumagapang. And yet gagamitin mo sila para sa isang special political attack operations, sa isang napaka-popular na political figure Trapo. na klarong-klaro na ang taktika na yan ay taktikang trapo. Yes. So, Brother Franco, it backs down into that point na binanggit mo. Yeah. Ano man ang ambisyon mo sa buhay o plano at gawin, everything is about timing. Kapag hindi ka kinatigan ng pagkakataon, masusunog at mawawala ang momentum na gusto mong i-create, no matter how many money or how much money you pour into that kind of operations. At itong nangyari ngayon, nag-backfire. Nakita ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na, sumusobra na. Hindi na lang ito confidential fund issue. Hindi na lang ito political attack against the Vice President. Ito'y pumupunta na sa pag-apak at pagbawi ng sovereign mandate of the people granted through elections to the Vice President to become the second highest elected official, and then ipapatanggal mo by way of political operations through impeachment. Kaya taong bayan na mismo na pulso ang nakitang pulso at naramdaman ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Messina. Kaya Eric, na maganda na banggit mo yung nakalimutan lang i-factor in, no? Ito nga taong bayan. Kasi kung ikukumpara natin, no? Kung obserbahan natin, sa pagitan ni Pangulong ni Vice President Sara Duterte at itong mga ilang politiko, yung kanilang pinanggalingan, parang hindi naman kasi sila lumubog sa masa tulad ng ginawa ni Vice President Sara Duterte. No? Kasi lalo na, galing talaga sa LGU at ano na yan trademark na rin no, na leadership ng Duterte. Itong mga to, yung mga pinanggalingan nila, di ba? Kung sa lingwahe pa natin nun ka, Eric, di ba? Elitista. Mga elitista. Ano ba ang ang uri no, ng pagtingin nila sa ating bansa, sa ating mamamayan? Di ba? Kung saan rooted, mas papanig ako. Yes. On my personal opinion na, kay Vice President Sara Duterte, na majority, nakita natin yan, nag-reflect yan sa noong eleksyon. Correct. So, yun yung babantayan natin. Kasi meron ako nabasa ng komento dito, kung itutuloy daw nila impeachment, sige, tingnan nila at magkaroon tayo ng dahilan na mag-alsa. Exactly the point that President Bongbong Marcos Jr. issued that kind of statement to preempt the situation and send a message na it should be put into its track. Ipatigil ka agad yan. Otherwise, we will instigate people to withdraw their political support and confidence to the government. Kasi sasalaulain natin ang resulta ng isang popular elections na napakalaki ng turnout ng votes to the Vice President, and she helped a lot, including ang buong mamamayan, nagtiwala sa kanilang tandem at unity. And yet, wawasakin ng isang political maneuver na ang instigator, kung si Brother Franco pa dalawa, ambisyon politikal na napakaaga at ang maruming laro sa pangguguyo at pag-i-infiltrate ng gobyerno to weaken our government na ginagamit ng mga communist infiltrators party list sa Kongreso. At may naging pahayag yan si dating Pangulong Rodrigo Duterte, Correct. Franco. Yan, ito, basahin na. Ito ang balita kagabi. Buti na lang, hindi ganun kalit ka, Eric. Opo. Majandagan maaga. tayo. Hindi tayo na sobra na puyat, di ba? Pero Go ahead. daming naging pahayag ng ating former president dito. Isa na rito, Binantayan nito, Brother Frank, ang buong programa ni former President binantayan ito ng buong makabayan Black, Eric. Oo, pati kaya- ng iba pang media station. Correct. Dating Pangulong Rodrigo Duterte nagbigay ng pahayag sa pinaplanong impeachment complaint laban sa kanyang anak na si Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Narito ang balita ni Hannah Jane Sancho.
tingin ko wala namang iba, it's all politics. There as yet of no finding of any culpable violation of the Constitution.